Mapagpalang araw po, Sir Jess, at sa lahat ng mga nakikinig sa inyo pong channel na ito. Mundo ng misteryo at kababalagan. Sir Jess, narito na po ang pagpapatuloy ng ikalimang tagpo ng aking kwentong inyo pong pinamagatang Ang Aking Alagang Sisiw, Ang Aking Alagang Talisaying Panabong. Isang sinyaladong malatubang may malabuwayang kaliskis ang kanyang mga paa at may tahid ito sa kanyang dibdib. Ang hindi makapaniwala at gulat na pagkakasabi ni Angkol Bugoy kay Mang Elpidio, at hindi lamang siya ang namangha patungkol sa sinasabing sinyaladong malatuba, kundi maging sina Oliver, Mang Rining at ang aking tatlo pang mga tiyuhin. Oo, Bugoy. Isa itong sinyaladong malatuba. Ang dala ng aking kumparing sabongerong taga Maynila na si Raimundo. Kaya naman ay, Bugoy, sikapin mong makumbinsing muli na sumama si Gilberto sa susunod na merong magaganap na sabong dahil ang kanyang talisayang panabong ang ipangtatapat ko't ibibida sa aking kumparing yon. Ang sabi pang muli kay Angkol Bugoy ni Mang Elpidio. Ay, mukhang maganda nga yung naisip mong plano, Tatang Elpidio. Kaya't sige po, sisikapin ko pong makumbinsing muli si Gilberto na siya isama sa susunod na merong sabong dala muli ang kanyang talisayan. Sagot sa kanya ni Angkol Bugoy. Ama, kuwan mga iho. Oliver, kayo ba? Ano bang gusto niyong sabihin o baka may gusto kayong ikwento? Dito, sa harapan ng ating pinag-iinuman. Ang tanong ni Mang Elpidio sa tatlong magpipinsan. Meron po, Tatang Elpidio. Ganoon ba, iho, Oliver? Ano ba yon? Tanong pang muli sa kanya ni Mang Elpidio. Ang totoo niyan, Tatang Elpidio. Bukod po sa inyo ay meron pa pong mas nauna pang bumisita sa amin. Ha? Anong ibig mong sabihin, iho? Tatang Elpidio. Ang sabongiro't magtataring si Bruno na merong alagang dalusaping lasak o yung dalusaping may batik-batik na puti ang mga balahibo nito ay naunang nag-anyaya sa aming ibangga namin sa kanyang dalusaping lasak ang aming hiraw. Pero bigla pong nagbago ang kanyang pasya nang sinabi ko sa kanyang ikaw ang gusto naming pagbigyan. Ang direktang sambit ni Oliver kay Mang Elpidio. Ganoon ba? Teka lamang, Bruno. Ganoon ba? Teka lamang, Bruno. Bruno ba kamo? Opo, Tatang Elpidio. Yun po ang tawag sa kanya ng mga sabongerong nakakakilala sa kanya. Wala akong matandaang sabongerong Bruno ang pangalan. At may alagang isang dalusaping lasak, pero teka lamang. Bakit mo nasabi kaninang na nang mabanggit mo sa kanya ang pangalan ko ay nagbagong bigla ang isip ng ibangga sa inyong hiraw ang kanyang dalusaping lasak? Bakit, iho? Ano ba ang dahilan niya? Ang nooy nagtatakang tanong ni Mang Elpidio. Dahil ang inyo pong panabong at ang kanyang dalusaping lasak ang gusto niyang pagharapin. Ha. Ganoon ba, iho? Sabihin mo sa kanyang sige pagdating sa mga ganyang usapan ay walang magiging problema sa akin. Kailan ba niya balak na iharap sa aking panabong ang kanyang dalusaping lasak? Magandang tanong po yan, Tatang Elpidio. Dahil gusto po niyang sa lalong madaling panahon ay maibangga na niya sa isa man sa mga panabong mo ang kanyang dalusaping lasak. Ha. Ganoon ba, iho? Masyado pala siyang apurado, iho. Hindi ba? Apurado siya? Pwes, sige sabihin mo sa kanyang nakahanda kung hintayin siya rito upang pagbigyan ang kanyang gustong mangyari. Sige po, Tatang Elpidio. Tamang-tama ito. Ang aking kasilhing itim na panabong ang ipagtatapat ko sa kanyang sinasabing dalusaping lasak. At ang talisayang panabong naman ni Gilberto ang irerekomenda ko kay paring Raimundo. Ngayon pa lamang
ay nakikita ko na ang magandang bakbakan ng mga panabong. Iyo. Oliver, ano po yun, Tatang Elpidio? Ano bang history o background information nitong sabongerong sinasabi mong nagngangalang si Bruno? Ang sabit tanong ni Mang Elpidio kay Oliver. Hindi naman siya binigo nito dahil sinabi sa kanya ni Oliver ang mga salitang, Si Bruno po ay nagmula po talaga sa angkan o lahi ng mga pamilyang sabongero. Maaga po itong natutong magkarga ng tari o maging isang magtatari. Dahil sa ito'y tinuruan po ni Mang Timyong magtatari. Nanlaki ang mga mata ni Mang Elpidio nang marinig niya kay Oliver ang pangalang si Timyong magtatari o mas kilala ito sa tawag na si Timyong Tari. Iho, Timyong Tari baka mo? Tama ba ang narinig kong pangalang binanggit mo? Opo, Tatang Elpidio. Si Mang Timyong Tari po ang nagturo sa kanya at nagsanay sa kung papaanong magkarga ng tari sa paanan ng isang manok panabong. Kung ganoon ay totoo nga ito. Bakit kaano-ano ba ng taong si Bruno ang magtataring si Timyong Tari, iho? Ang dagdag pang merong pang-uusisang tanong ni Mang Elpidio kung saan ay banaag na ang pagkagulat sa kanyang hitsura. Si Mang Timyong po ay tiyuhin po ni Bruno. Si Bruno po'y anak ng yumaong sabongerong si Mang Feliciano. Ang sabongerong may mga alaga o palahing dalusaping lasak. Mas lalo pang nanlaki ang mga mata ni Mang Elpidio. At ito'y pinagpawisan ng malaman niyang si Mang Timyong Tari ay tiyuhin ng sabongerong si Bruno. At ito'y anak ng nooy kilalang sabongerong si Mang Feliciano. Ang sabongerong may alagang mga dalusaping lasak. Dahilan upang ito hindi maaari ito. Ang akala ko isa lamang itong ordinaryong sabongero't magtatari. Nagkakamali pala ako. Dahil ang magtataring si Timyong Tari at ang kanyang kapatid na yumaong si Feliciano ay parehong mga kilabot na magtatari noong kapanahunan nila. Iniiwasan silang magkapatid ng mga sabongero. At kung meron bang makabangga ang kanilang mga panabong ay mga sabongerong may mga alagang sinyalado at mga birtudang sabongero lamang ang pumapatol sa kanila. Ang sabi sa kanila ni Mang Elpidio, bagay na siya namang pinatutuhanan nitong si Oliver dahil, opo, totoo po tamang lahat ang mga binanggit nyo, Tatang Elpidio. Mukhang mapapasabak ang aking kasilihin sa isang panabong ng mga kilabot na mga sabongero, ang anak ni Feliciano at pamangkin ni Timyong Tari. Hindi ko sukat akalaing may anak pala itong sabongero, ang sabi ng Mang Elpidio sa kanyang sarili. Makuhan, iho, Oliver. Matanong ko lang sa iyo, iho. Bakit po, Tatang? Ano po yun? Buhay pa ba ngayon si Timyong Tari? Ang singit na pagkakatanong niyang Kulislaw. Opo, Tatang. Pero na-stroke ang kanyang katawan. Nangangatal na rin ang kanyang tuhod at maging ang kanyang kamay. Ganoon ba? Alam niyo mga iho, noong kalakasan pa niyang si Timyong Tari ay minsan kong nakita noon kung papaano ito magkarga ng pulidong tari sa kaliwang paanan ng isang panabong at kung papaano pumalo ang dalusaping lasak ng kanyang kuyang nasirang si Mang Feliciano. Ang sabi niyang Kulislaw. Nasisiguro kung maganda ang magiging bakbakan ng sinasabi niyo pong kasilihin, Tatang Elpidio, at ang dalusaping lasak ni Bruno. Ang singit naman na pagkakasabi ng magtataring si Mang Reneng. Tama ka riyan, Reneng. At magiging maganda rin ang laban ng talisayang panabong ni Gilberto sa sinyaladong malatuba ng aking kumparing si Raimundo. Ang sagot ni Mang Elpidio, nagpatuloy sa kwentuhan ang kanilang inuman hanggang sa matapos ang kanilang paghaharap-harap ng mismong oras at araw na yon. Samantalang ako noon, nang makarating na ako sa aming tahanay, bumungad kaagad sa aking paningin si Itay Hiner at ang aking biyanang lalaking si Itay Bining. Pareho silang dalawang nakaupo sa aming balkonahe at parehong may hawak na mainit na kape at para bang ako ang kanina pa nilang hinihintay. At nang ako'y nasa kanilang harapan ay, magandang hapon po, Itay Hiner at Itay Bining. Ang pambungad na pagkakasabi ko sa kanilang dalawa. Magandang hapon rin sa iyo, anak. Teka lang, naninibago kami sa iyo.
Dati-rati kasi anak ay wala pang alas 4 ng hapon ay naririto ka na sa inyong bahay. Abala ka na sa pag-aasikaso rito. Katuwang ang iyong asawa, pero ngayon, ang sabi sa akin ni Itay Hiner, "Kuwan po Itay, nanalo po kasi ang aking talisayan sa isang panabong ng mga dayong sa bungero. Kaya't ito po ang dala kong bihag at saka inabutan rin po ako nila angkol ng perang na ipanalo ng aking manok." Magalang at mahinang sagot ko sa kanilang dalawa. Alam mo, Iho, hindi naman sa pinangungunahan kita, anak. Asawa ka ng aking anak, kung kaya't parang totoong anak na rin ang turing namin sa'yo ng aking asawa. Gilbert, huwag ka sanang muling pabalik. Huwag ka na sanang muling pabalik pa sa sabungan. Alam kong karapatan mo kung ano man ang gusto mo sa iyong buhay. Pero itong sasabihin ko sa iyo ay payo lang. Dahil nag-aalala kami ng iyong ama na baka ikaw ay maging isa ng ganap na sabungerong katulad ng iyong mga tiyuhin. Malaki ang magiging epekto noon sa buhay mo, lalo na sa iyong pamilya. Ang dinig kong sabi sa akin ng aking biyanan. Tama ang mga sinabi ni Paring Bining, Iho. Dahil mahahati ang oras mo sa pamilya mo at ayokong dumating pa ang panahong ultimong perang nakalaan para sa pamilya mo ay gamitin mo pa upang ipampusta sa iyong panabong at yan pa ang maging dahilan o ugat upang magtalo kayo ng asawa mo. Solo ka naming anak, Iho. Kaya't normal na kami ay mag-alala sa iyo at sa kinabukasan ng pamilya mo, ang sabi sa akin ni Itay Hiner. At dahil sa naramdaman ko sa aking sarili na totoo ang pagmamahal at pagmamalasakit na kanilang ipinapakita at ipinaparamdam sa akin, kung kaya't buong puso akong nangako sa kanilang dalawang, sige po, pangako po, hindi na po akong muling babalik sa sabungan. Pasensya na po sa inyo kung masyado ko po kayong binigyan ng alalahanin, Itay. Anak, pwede namang isabong o dalhin sa sabungan yung panabong mo pero ipaubaya mo na lang yan sa mga angkol mo. Huwag ka na lamang sumama sa sabungan at pakiusap huwag mo nang pag-aralan pa na ipagsapalaran yung perang alam naming pinagpawisan mo. Ilaan mo yan sa pamilya mo at sa kanilang magiging kinabukasan. Ang dinig kong sabi pang muli sa akin ni Itay Hiner, sige po Itay, salamat po. Sa paglipas ng mga araw ay aking sinunod at aking tinandaan ang mga sinabi nila Itay Hiner. Ngunit nanatili sa aking pangangalaga ang aking talisayang panabong. Kung saan ay tanging mga mais at palay lang ang aking ipinapakain sa kanya. Hanggang sa dumating na nga ang araw na binisita na si Mang Elpidio ng kanyang sinasabing kumparing sabungerong taga Manila at kasama nito ang kanyang personal na magtatari. At kanya rin kumpare, si Mang Raimundo at ang kanyang magtataring, nagngangalang si Adyong. Kumusta ka na, kumparing Elpidio? Anong balita dito sa probinsyang ito? Meron ka na bang nakitang may alagang pambihirang panabong na pwede o may kakayahang ibangga dito sa aking sinyalatong Malatuba? Ang tanong ni Mang Raimundo kung saan ay makikita na nga silang tatlong magkakaharap-harap na sa inuman. Oo, Paring Raimundo. Isang panabong isang talisayang pag-aari ng aking tauhan sa bundok. At iginagarantiya ko sa iyong magiging maganda ang kalalabsan ng bakbakan nila at hindi masasayang ang pagparito niyong dalawa. Ang sagot ni Mang Elpidio. Sigurado ka ba dyan sa mga sinabi mo? Paring Elpidio, gusto ko lang maniguro. Dahil ayokong dumating pa sa puntong ang aking sinyalatong Malatuba at isa man sa iyong mga panabong ang magbabakbakan. Ang nooy sabi ni Mang Raimundo kay Mang Elpidio. Ang totoo niyan, Paring Raimundo, hindi lamang ang iyong sinyalatong Malatuba ang meron ng makakaparihong panabong. Anong ibig mong sabihin, Paring Elpidio? Kundi maging ang aking kasilihin ay meron ng kapareho. At alam mo bang ang panabong ng anak ni Mang Epilesiano at pamangkin ni Tim yung tari na si Bruno, ang sabongerong may dalusaping lasak, ang tinutukoy ko. Ano? Totoo ba ang narinig ko sa iyo, Paring Elpidio? Anak ni Mang Pilesiano
at pamangkin ni Timyong Tari, ang sabongerong may dalusaping lasak, ang makakapareho ng iyong kasilihin. Bulalas na pagkakasabi ni Mang Raimundo. Oo, paring Raimundo. Ganoon na nga. Napakaswerte mo, paring Elpidio. Bakit? Bakit mo nasabi yan, paring Raimundo? Dahil alam mo bang, matagal ko nang pinangarap noon, noong naninirahan pa ako rito, na makabakbakan ng aking panabong ang panabong ni Mang Feliciano. Pero pinawian na ito ng buhay. At hindi ko alam na mayroon pala siyang anak at isa ring sabongero. Hindi lamang siya isang sabongero, paring Raimundo, kundi isa ring magtatari. Dahil tinuruan itong magtari ng kanyang tiyuhing si Timyong Tari. Hindi ko pa siya nakikita at nakakausap ng personal, pare. Pero malakas ang kutob kong matagal na niyang pinaghandaan ang aming pagkikita. Ang sabi ni Mang Elpidio. Kuwan, paring Elpidio. Ano kaya kung sa akin mo na lang ipaubaya o sa aking panabong mo na lang ibigay ang kanyang dalusaping lasak? Ayos lamang ba sa'yo yun, pare? Ang sabi ni Mang Raimundo. Ang sabi ni Mang Raimundo sa kanyang kumparing si Mang Elpidio. Pasensya ka na, paring Raimundo. Dahil hindi kita mapagbibigyan sa ngayon. Pero huwag kang mag-alala. Ang talisayang panabong ni Gilberto ay nasisiguro kong magiging maganda ang bakbakan ng inyong sinyaladong malatuba at ng kanyang talisayan. Ang sabi ni Mang Elpidio. Samantalang ako noon, habang ako'y abalang nagtatrabaho sa bundok ni Mang Elpidio, ay biglang mayroong bisitang dumating sa aking ginawang lukaran. Hapon noon, Sir Diaz, at nag-iisa lamang ako sa bundok. Habang ako'y nagpapagulong ng mga niyog patungo sa aking lukaran, natanaw ko sa aking lukaran si Tatang Basti. Ang aming kabaryong magtutuba, dala ng aking pagtataka kung ano ang pakay niya sa akin. Ay mabilis akong naglakad patungo sa aking lukaran kung saan ay naroroon siya ng mga pagkakataong yon. Tatang Basti, magandang hapon po. Kayo po pala. Ano po bang importanteng sadya niyo sa akin? Kuwan iyo. Makikiinom lang sana ako. Naubusan kasi ako ng tubig. Hindi ko naman pwedeng inumin itong tubang dala ko. Kasi baka malasing ako. Ang sagot niya sa akin, wala naman akong sinayang pang pagkakataon. Kumuha kaagad ako ng baso at nilagyan ko agad yun ng tubig, saka ko marahang ibinigay sa kanya. At pagkatapos niyang uminom, ay nagsalita itong, iyo, nabalitaan ko pala kay Renato yun bang ating kabaryong sabongero na nanalo raw yung iyong talisayin sa buhing panabong ng mga dayo. Opo, Tatang, siguro po'y natsambahan lang yun ng aking talisayin. Sagot ko sa kanya, ngunit, alam mo ba ang totoo hindi ako magsasapong. Kilala mo naman siguro ako, hindi ba? Opo, Tatang, bakit po? Pero may narinig akong kwento noon. Kwento sa akin ng aking lolong sabongero na kapag karawang isang alagang sisiw ay nakaligtas sa maraming tiyak na kamatayan o peligro. Nakatulad na lamang halimbawa, nakaligtas ito sa kuko at matatalim ng ngipin ng mga hayop na gustong gawin siyang hapunan, o yun bang nakaligtas ito sa mga peligro. Kung ito'y magiging isang tandang o isang sasabungin, ay merong posibilidad na ito'y magpapanalo. Masyado akong nagulat noon, Sir Diaz, nang marinig ko yun kay Tatang Basti. Dahil lahat ng mga sinabi niya'y tumugma. Lahat ng mga sinabi niya'y tumugma sa naging karanasan ng aking alagang talisayin noong ito isang sisiw pa lamang. Kung kaya't, paano niyo po nasabi yan o natitiyak na totoo yan, Tatang Basti? Pabalik kong tanong sa kanya. Hindi ako sigurado, iho, kung yun ba'y totoo. Pero ayon na rin mismo sa aking lolong sabongero noon. Lahat ng mga sabongerong nagkakaroon ng mga alagang sisiw noon na makailang beses ng pinalad o sinuwerteng makaligtas sa peligro, ay pinipilit nila itong mabuhay. Binibigyan nila itong importansya kung ito'y isang tandang o sasabungin
ay dooy totoo ang kanilang kwento. Dahil nagpapanalo ang mga ito, nagdadala ng swerte. At hindi lamang yun, iho. Kakaiba ito kung makipagbakbakan. At iho, ang balita ko pa kay Renato, ganoon raw ang nakita niyang paraan ng pagkikipagsalpukan ng iyong talisayin sa buhay ng mga dayo. Dagdag pang sabi niya sa akin, Tatang, ano po bang gusto niyong ipahiwatig sa akin? Tinitigan akong mariin ni Tatang Basti at pagkatapos ay nagwika itong, Alam ko, ihong, ganoon rin ang dinanas ng iyong talisayin noong ito'y sisiw pa lamang, hindi ba? Tatang, papaanong minsan lamang, iho, o bihira lamang sa loob ng isang taon, nagkakaroon ng isang sisiw na nakakaligtas sa maraming peligro. Maaaring sa unay makaligtas ito, pero sa ikalawang pagkakataon ay maaaring maging pagkain na sila ng mga hayop na nagtatangka sa kanilang buhay. Pero kung maging tandang na ito na katulad ng talisayan mo, ay panigurado ng isa yang swerteng panabong. Tatang Basti, ang totoo po'y ganyan po ang nangyari sa aking talisayin nang ito'y sisiw pa lamang. Pero sinadya ko po itong huwag ikwento kanino man. Nung unay, pusang itim ang nagtangka sa kanyang buhay na gawin siyang pagkain. Pero po, naisalba ko siya. Sa pangalawa ang aming alagang aso at marami pang iba. Hanggang sa ito'y maging ganap ng isang tandang. At hindi ko po sukat akalaing na ito pa'y ito pala isang panabong na kung tawagin po nila'y isang talisayin. At sa unang laban niya'y aminado po akong maging ako may namangha sa kanyang ipinakitang pamamaraan ng pakikipaglaban. Ang mahabang pagkakasabi ko kay Tatang Basti, sinasabi ko na nga ba, pero huwag kang mag-alala, iho. Sa ating dalawa lamang ito. Sa ating dalawa lamang yan ang iyang kinikwento mo sa akin. Sinasabi ko na sa'yo, ngayon pa lamang, iho, magpapanalo yung panabong mo. Hala, sige, iho, kinakailangan ko nang umalis. At maraming salamat sa tubig na ito, ha, sabi sa akin ni Tatang Basti. Sige po, Tatang Basti, wala pong anuman. At salamat din po sa inyo. Naiwan akong tulala at nagtatakang habol ang aking paningin ang nooy naglalakad ng palayo sa aking lukarang si Tatang Basti. Nalilito ako noon dahil hindi ko alam kung anong desisyon ba ang aking susundin. Ipagpapatuloy ko pa ba ang pagdalo ng sabungan o tutuparin ko ang ipinangako ko sa aking mga magulang, sa aking ama at sa aking biyanang lalaki. Muli po mga mahal kong kamundo, abangan nyo po ang ika-6 na bahagi nitong ating magandang kwentong ito. Shoutout po sa lahat ng nakikinig ngayon at makikinig pa lamang. Maraming salamat po sa inyo at magandang araw po o gabi sa inyong lahat.